everyone, so today pag-uusapan natin if accurate ba yung speedometer reading ng ating Explorer 250 version 2 sa GPS. So yan yung tatakalayan natin ngayong araw and actually magugulat kayo sa results nito. So abangan nyo yung buong video, so medyo short lang naman to. Hindi kakakalkulit din natin kung ilan kayang percent ang advanced reading ng ating stock na speedometer para malalaman natin kahit walang GPS, pwede natin i-calculate kung ilan yung actual na speed natin compared sa ating speedometer. So magmamata tayo konti mamaya, so abangan nyo yan. So if napansin nyo previous video is yung nag-big tires tayo is delay yung reading ng ating speedometer. So, bakit delay? Kasi mas malaki yung gulong natin sa harap, and yung speedometer ng ating Explorer is nasa harap. So, naging delay siya dahil mas malaki yung gulong. So, mas mahina umikot yung gulong sa harap kasi mas malaki. Compared kung maliit yung gulong mo, mas mabilis umikot yung gulong mo sa harap. So, mas mabilis yung speedometer mo. So, since nag-big tires ako, ang nangyari niyan, delay yung reading ng speedometer ko. So, speaking of speedometer, kaya naisipan ko gawin tong video na to para i-check natin sa GPS. Alam kong delay yung speedometer ko kasi sobrang halata ko naman sa feeling na same yung bilis, pero yung nasa speedometer ko ang hina. At same yung RPM. So nasa 10,000 RPM ko dati is nasa 60 sa gear 1. So ngayon ang 10,000 RPM ko sa big tires is naging nasa 54 or something. So ganyan ang mga speed reading niya. So alam kong delay. So kaya naisipan ko gawin tong video na to para i-check natin sa GPS kung gaano ka-accurate ba ang ating big tires compared sa stock. Kasi alam naman natin medyo advanced talaga halos lahat ng motor. Ginagawa yan ng mga manufacturers para maiwasan natin yung mga overspeeding. So medyo advanced talaga yung mga speedometer lahat, halos lahat, kahit sasakyan, motor, big bikes. So pag overspeeding na kayo sa 60 tapos nag 61 kayo, so technically hindi pa kayo overspeeding konti kasi yung speedometer nyo medyo advanced. So yan yung explanation. So isa din sa reason bakit sobrang advanced na mga speedometer ng ibang mga motor, usually known, no? Alam nyo na yan yung sa mga ibang motor na sobrang advanced yung GPS kasi usually yung gulong nila ang lilit na rimset. So basically yung rimset ang gulong mo mas maliit, yun din yung rubber ng gulong mo mas maliit yung gulong, so mas mabilis siya umikot. So yung reading ng GPS ang bilis kasi ang bilis daw umikot, pero technically maliit lang yung gulong kaya ang bilis umikot. At the same time yung speedometer nila nasa sprocket kasi, so kung gaano yung bilis ng ikot ng sprocket, ganun yung nare-read ng speedometer. So ang liit ng sprocket nila, bilis umikot ng sprocket nila technically. So ang reading nila kaya yun nagwawala yung kanilang reading, pero kung nakikita nyo sa harap nyo parang normal lang yung takbo. So sa Explorer kasi is nasa harap yung ating speedometer. So yun, so napansin ko nag-GPS din ako dati yung stock ako. So technically yung speed ko dati is 90 nasa speedometer. Tapos yung nasa GPS ko is nasa 80. So medyo advance siya ng mga 10, ganun. Tapos yung nag 130 ako dati, so nasa speed ko is nasa mga around 116, 117, ganun. So if i-calculate natin yan actually, okay? Calculation tayo ngayon. So basically ano lang. So actually di-divide lang natin yan. So kung 90 yung speed natin, divide by natin nasa 80, so answer niyan is 1.12. So that means yung buong speed is yung 1. Yung 12 is 12% advance yung ating speedometer. So ayan, 12%. So ngayon i-calculate naman natin yung ating 130 tapos nag-speed tayo ng 117, divide nyo lang, 130 divide by 116 or 117, then equals, results yan is actually is 1.12 ulit. So technically yung stock speedometer natin is advance ng 12%, no? So kung gusto nyo mag-speed reading kung ilan sa GPS nyo, kung wala kayong GPS, pwede nyo lang i-download yung app na yan. Kunwari, kung nasa 130 kayo, nasa 150 kayo, so 12% nyan is actually advanced. Ang actual nyan is less than 12%. So kung sa akin, kung accurate yung speedometer reading ko ngayon, so kung nasa speed ako nasa 100, okay, 12% nyan is 12. So technically, sa speedometer ko, supposed to be dapat nasa 12, pero yung speedometer ko is 100 lang. Kasi accurate na yung aking ngayon. So kung nag 0 to 100 ako ngayon, technically nag 0 to 112 ako sa speedometer ko. So ayan, so medyo advanced yung mga speedo natin. So actually, at least naman accurate yung aking ngayon, hindi siya advance. Ayan, walang daya. Okay. So ngayon itatry natin. So let's get right to the video. Makita natin ating GPS. So anyways, ayan, meron tayong speedometer dito. Try natin start. Ano ba kalapit yung ating GPS? So chill ride na tayo ngayon. Ayan, kita nyo. Nakikita natin kung accurate ba ang GPS sa speedo sa GPS, I mean. Kaya chill ride natin ng 50. Ano palabas? Accurate na accurate. Kunti lang, 2. Try natin umikot. Parang yung data na lang yata yung difference nitong dalawa eh.
speedo at ang GPS, depende gaano kabilis ang data. But as you can see, accurate na accurate naman yung kanyang takbo, no? Bumaba, gago. Dapat maigpit ka. Okay, sige, one last try natin. Ikot natin ulit. Accurate. Dito speed test, tinatry lang natin yung GPS gaano ka-rate. Hindi tayo nag-speed test kung gaano tayo kabilis. Try natin speed test. Ayan yung results na nakita nyo. Sobrang accurate ng ating GPS sa 120 na gulong sa harap. So naging accurate tuloy siya. Okay? So nakikita nyo merong konting difference. Pero I think naman sa data na lang yun, no? Kasi hindi naman yung sobrang bilis ng data natin. So medyo yung speedometer din kasi natin, yung bumilis o umakyat. Tapos yung naman, yung GPS naman parang every 2 seconds lang siya nag-change. So kung bumilis masyadong umakyat yung ating speedometer, so yung GPS is humahabol pa. So ang laki lang gaps ng tinataas ng GPS, like 10, 30, 50 agad compared sa speedometer natin na pakunti-unting pataas. So ayan yun, nakita ko yung difference na yun. So ayan, so fairly accurate masyado siya. So naging accurate tuloy yung GPS natin. So kung meron mga speed gun, alam ko pang mag-iwas tayo overspeeding. So usually yung speed gun is nasa 50 plus na natin. Hindi na talaga ako umabot ng 60, no? Kaya mahirap na. So anyways, if na-enjoy nyo yung video, kung gusto nyo makita yung big tires ko na video, click na lang yun to. And if na-enjoy nyo yung video, don't forget to hit the subscribe button down below. And thank you for watching. Ride safe!